Basta ang sa amin, si Speaker Martin Romualdez delivered and we will still continue to support him and his leadership. Ang pagpili po ng speaker ay internal po ng House. At ang House po ay nagsalita na by unanimous vote ay pinagbotohan po na manatiling speaker si Speaker Martin. Pero hindi naman po ito Naniwala ako. Wala, maraming ang hindi na bumoto. Sa totoo lang, marami nang ayaw sa amo ninyo. issue dito. Hindi po si speaker ang issue dito. Ang issue po dito ay accountability. Hindi po. Ang issue dito, kayo ang naging ugat. Sino bang tinatanong ni Jaime Marcos? Yung sinasabi niya. Kung sino ang pinagkaugatan ng impeachment na yan. Di bang tinutukoy yung amo ninyo? Yan ang totoo. Yung amo ninyong si Bonjing ang pinagkaugatan ninyan. Ang pinagkaugatan niyan ay ang ambisyon ng amo ninyo na maging presidente at ang ambisyon na ma-remove o matanggal sa pwesto si Inday Sara. Yan ang ambisyon na sinasabi ni Senator Jaime Marcos. Kaya nga nagkaroon ng impeachment at kumilos kayo dahil na rin sa amo ninyo. So, At ayan po mga Kapads Press, dahil sa botohan na nangyari sa Senado kagabi, at syempre ay napag-alaman nila ng nanalo ay ang yes na para i-arcade ang impeachment ni mahal na Vice Presidente Inday Sara. 19 po ang bumoto ng yes at 4 ang hindi bumoto dahil sa abstain si Senador Lacson. Siyempre, nagpa-press conference ang dalawang alagad ni House Bonjing Representative of the House ukol dito sa resulta ng botohan dyan sa Senado. Ang nagpa-press conference pala ay walang iba kundi si Kong Joel Chua na nagmamalinis na walang bahid ng korupsyon. Well, Kong Chua, kamusta na? Kamusta na po ba ang project natin sa bangketa? May development na po ba? Siyempre ito, yung 19 million na dumataginting at ayun, winawasak ni Mayor Sco. Sinaula siya, siyempre, sinalaula ba naman niya na yung imbis na may madaanan ang mga estudyante ay sa kalsada naglalakad papuntang paaralan. Diba? At ito, siyempre, yung kasama niya, si Adjong, na nakipagpanayam sa mga reporter na isa rin sa mga umaasa na matutuloy ang impeachment sa panaginip. Siyempre, dapat matulog sila para managinip sila. Baka doon matuloy ang impeachment trial ni Inday Sara. Na alam ninyo na malabo na bumaliktad ang Supreme Court dito sa desisyon nila na immediate executory dahil sa nakitaan nga nila ng labag sa konstitusyon. Maliwanag na pagkukulang ninyo ay dahil sa due process. At ang mahirap dyan ay yung nanggaling sa kasama ninyo na si Senador Marcoleta. Yun, siya ngayon ang nagdodomina sa debatehan dyan sa Senado. Ngayon, ay umaasa pa kayo dyan sa Kongreso na matutuloy pa. Eh di sa panaginip na lang kayo umasa. Baka matuloy pa sa panaginip, di ba? Kaya heto po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong likod, Pads Press TV. Kaya eto po, panoorin po natin ang buong video at ituloy po natin ang panonood natin sa video ito. So yun nga po yung nangyaring botohan kagabi sa Senado. Lumabas nga po na archived yung impeachment against the Vice President.
do you think it was reasonable for them na although hindi naman dismissed yung ginamit na term but archived, still may mga nagsasabi po na it is considered dead na po. So para po sa inyo, pag sinabing archived, patay na nga po ba talaga ang impeachment against the Vice President sa Senado? Maraming salamat. Sa amin pong paniniwala, hindi pa po tapos ang laban. Tayo po ay patuloy pa rin na umaasa na mabibigyan ng due process ang hindi lamang po dahil ang natinay po ng due process dito ay ang taong bayan. Kaya tayo po ay umaasa na ito po ay pakikinggan tayo, lalong-lalo na po yung motion for reconsideration na amin pong inihain sa Korte Suprema. Okay, tama. Congressman Joel Chua, karapatan niyo po yan na umasa. Karapatan niyo po na umasa sa wala. At karapatan niyo rin na umasa sa bura. Yan po. Well, when I was watching actually what was being discussed and debated on yesterday, it came. Ito, isa rin to sa umaasa na matutuloy ang impeachment trial ni Inday Sara. Pagkatapos yung yurak-yurakan ang pagkatao ni Inday Sara. At ito, nakakaranas kayo ngayon ng depressed, di ba? Talagang nape-pressure ba kayo? Dahil dyan kay Bonjing. Not as a surprise para po sa akin, considering the political alignments in the Senate. But it was there was a revelation, no? To some degree disappointing, kung ako tatanungin mo. At the same time, may revelation. Because remember, the motion to archive is actually the product of an amendment to the original motion which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously when they already had the initial discussion about whether or not Senate would continue on with the impeachment proceedings, meron na pong intention really to dismiss the case. So it was, to me, there's some sort of a revelation because they acted it on a very, very swift action. Considering the fact that there is no final judicial conclusion as to whether or not the impeachment proceeding will pursue because there's already the MR filed by our prosecutor. So wala pa talagang dismissal yan. So ako yun ang nakikita ko doon. It was expected, but it also revealed the intention that the impeachment complaints would be probably shelved off. And the clamor for accountability is the victim of these actions that we have seen. Yeah. Ito po, medyo nagiging malumanay na ang mga salita nila, no? Hindi na sila umaatake sa Senado, eh. Di wala naman kasi silang laban, eh. Di ba? Yesterday, the Senate. So since it was already archived, Halatang halata na talagang dismayado sila. At ito, nakakaramdam kayo ng depression o kaya baka makaramdam kayo ng hiya, 'di ba, sa mga tao. Ginagamit nyo lagi ang taong bayan, eh. Sinasabi nyo at binabanggit nyo lagi ang mga taong bayan. Pero sa totoo lang, para sa amo nyo yung pinagagawa ninyo. Puro sa mga, 'di ba, sabi nga ni Jaime Marcos, tama na yung pagkukonsinti ninyo sa amo ninyo. Lagi nyo lang binabantayan at dinidepensa ng amo ninyo. Yan po ang malaking kabaliwan na pinagagawa ninyo dyan sa Kongreso. Wala na kayong nagawang batas, ha. Wala na. and assuming that the Supreme Court will grant or will reverse its ruling through the motion for reconsideration, do you think the Senate will follow? Or kumbaga, ibubuhayin po ba nila ulit yung impeachment since archive na po siya? Well, I would hope so. Dahil unang-una, the premise by which the decision of the Senate na to archive yung impeachment complaint is born out from the argument that the Supreme Court has made its unanimous decision on the matter. So if ever, at saka sinabi naman ng mga ibang senador doon na mayroong mga instances na although unanimous yung decision ng Supreme Court, na-reverse naman din nila. O hindi. Sabi nga ni Senador Marcoleta kahit kailanman hindi siya nakaranas na bumaliktad ang mga anonymous desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Kung binalikan ninyo at ipinasa ninyo yung motion reconsideration ninyo, pag nagbotohan uli yan, pero hindi yan babaliktad.
talo pa rin yung mga motion reconsideration ninyo. Dahil kahit ilang ulit nyo na sabihin at ipasa yan, talo pa rin kayo. Dahil nga sa nalabag ninyo ang konstitusyon sa pagpaprocess ninyo ng impeachment trial kay Inday Sara. Mali ang pag-transmit ninyo sa Senado. So if there's a chance, for example, of if that happens in this particular case, that the Supreme Court would have a reversal of decision from the prior decision that they have made as far as the impeachment complaint, I would hope that the Senate would also act on it and revive the discussion on the impeachment and convene again as an impeachment court, because that's the logic behind their argument. So dapat buhayin nila yan. That's why sinabi ni Kong Joel, Chairman Joel, na hindi pa tapos ang laban kasi may MR pa naman. Hoy, ang MR nyo hindi naman ma-approvean talaga yan eh. Dahil yun pa rin ang desisyon ng Supreme Court. Dahil nga hindi nga nagbago ang maling ginawa ninyo sa paglabag sa konstitusyon. Pag hindi nagbago, wala, hindi yan ma-approvean. At mababasura lang yung MR ninyo. Ganun lang po yun. And they can already go back and then discuss about the impeachment or convene again as an impeachment court should Supreme Court reverse their decision. Pero ang sa akin, ang fear ko dyan is that would that also be subject for votation again? Because they have acted on a motion to archive. So naturally, you cannot just simply retrieve it unilaterally. So the issue now is, if there's going to be another debate whether to retrieve it or not, given, for example, assuming that Supreme Court will reverse its decision. Okay. You've mentioned about the votation, sir. Kung titingnan yung numbers last night, pretty obvious na you've mentioned about the political alignments nga po among the senators. Pero sa tingin po ba ninyo kung sakaling i-reverse nga po yung ruling, buhayin yung impeachment, pinakinggan po yung side po ninyo, nakapag-present po kayo ng mga ebidensya, same pa rin po kaya yung magiging resulta ng botohan, since sabi nyo nga po pa may political alignments na. Although, hindi pa naman nagsisimula talaga yung trial proper and it's still kumbaga parang preempt pa. Pero posible ba magbago yung ganung resulta ng pagboto? Malamang, magbabago ang resulta niya. Diba? 4 ang yes, 19 ang no. Ako yun lang naman talaga yung inaasam natin ng taong bayan, na marinig yung mga allegations, mapagbigyan ang Vice Presidente ng pagkakataon depensahan ng kanyang sarili. Wala pa tayo doon sa merits ng complaints. Ang pinag-uusapan pa rito is yung procedural and technicalities nga eh. That's why Mali kayo eh. Kasi, nung pag-proceed ninyo, nung pag-process ninyo papuntang Senado noon, hindi nyo pinakinggan ang ni Inday Sara noon, paliwanag. Biglaan nyo na lang pinasa. Asan na yung pagpapaliwanag? Hindi kasi kayo hindi kayo dumaan sa Justice Committee. Naggawa lang kayo ng ng committee nyo ng good government. Gawa-gawa nyo lang yung committee na good government eh. Kung tutusin doon sa Justice Committee na yun, nandun si Marcoleta eh. Kaya alam niya na kung ano yung mga kabalastugan na ginawa ninyo sa pagpaprocess ng impeachment trial ni Inday Sara. Ganun po yun. Tapos ang ginamit yung ebidensya sa pagpasa ng impeach trial, yung napaloob sa impeachment trial eh. Yung galing sa good government na hearing, yun yung ginamit yung ebidensya na nakalakip sa impeachment trial, at dun sinama nyo na dun sa pagpasa sa Senado. Maling-mali na kayo ron. for me, personally, I would say these are all distractions kasi nawawala tayo dun sa real issue, which is the clamor for public accountability. Kung na-open... Yan naman ang mali ninyo, no? Puro kalokohan na may pinagsasabi nyo. Dinadamay nyo ba yung public accountability? Puro taong bayan ang binabanggit ninyo. Halata na kayo na yung kredibilidad ninyo para lang kay Bonjing ang sa kapakanan ng pinagagawa ninyo. Alagad kayo ni Bonjing. Na po yan, at yung magkabilang panig, andito po yung isa sa ating prosecution team, magkaroon po ng ebidensya, mapresent ang ebidensya. Ako, ang aking paniwala po ay wala namang, no decision really is cast on stones. Anything can change.
no? Even the Supreme Court has changed its decision many times over at sinabi naman yun ng ating kagalang-galang na senador. So ako naniniwala ko if the impeachment court continues on and allow both panels, the defense and the prosecution to present their evidences, their witnesses, there's going to be probably, I hope, and I'm sure of it, that some of these senators who are really limited to only focusing on the technicalities must also see the bigger picture, which is accountability. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ang tanong ninyo, kung sakasakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema, kung ganun pa rin ang numero kung ito'y bubuhayin pag magbobotohan? Opo. Tingin ko po dapat unanimous. Kasi meron pong 5. Tapos may 19 po na hindi po, na bumoto po na i-archive. Tama po ba? Nako, mali yan. Mali po yan. Maling-mali ka. Congressman Chua. Hindi mo alam. May mga akaalyado ang vice presidente. Hindi mo alam. 'Di ba yung impeachment trial na yan exercise para sa politika? 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo anonymous. Hindi, malabo yan. Malabo yung mangyari ang anonymous na yan. So, dapat po maging unanimous. Kasi po itong 19, ang sinasabi po nila, tinadahilan nila ay yung ruling ng Korte Suprema. So, kung magre-reverse po ang Korte Suprema sa kanilang ruling, dahil yun po ang sinasabi nila, adherence to the law, so dapat po lahat sila ay bumoto para buhayin ito. Hindi Last po, point na mali lang yan. po. Kung Joel, may clamors po, may mga nagsasabi na kung sakasakaling tuluyan nga pong hindi umusad or mamatay na talaga yung impeachment against the Vice President, ay meron pa naman daw pong other venues such as House hearings. So, you being the chair of the House Committee on Good Government and Public Accountability, although kailangan nga po ng resolution for inquiries in aid of legislation, but will you pursue the issues kumbaga surrounding the Vice President sa good government and public accountability para lang maituloy kumbaga yung mga hindi na ipe-present sa Senate or sa Senate Impeachment Court na dapat ay marinig po ng taong bayan? Doon po sa articles of impeachment, dalawa lamang po ang nakapaloob po dito na amin pong hinir. Now, when it comes to the issue of confidential fund at saka yung bribery issue, ito po ay nagsumiti na po kami sa plenaryo ng aming recommendation. So, sa ngayon po, wala pa pong pinag-uusapan dahil sa ngayon nasa proseso pa po kami ng pagbubuo ng mga committee at kung sino po ang mga magiging miyembro. So, sa ngayon, wala pa pong pinag-uusapan tungkol po dyan. Yan, recycle lang yung mga ebidensya nyo. Yun lang at yun lang din na ipapasa ninyo. Nako, sana madagdagan. Kung kaya ninyo. Thank you pa. Thank you, Haji. We will take the next questions from Milky Regonan of DZRH. Good afternoon, Congressman. Sa nominal voting kagabi ng mga senators, instead of explaining their votes, most of them attack the House Speaker. Your comments, please. Kami po kasi, hindi po kami nagre-resort sa mga ad hominem. So, kami po ginagalang po namin ang Senado at ang mga, lalong-lalo na, ang Senado bilang isang institusyon. Kaya kami po magtatrabaho lamang po dito sa Kongreso, pero kami po kasi ay ang nire-representa po namin dito ay yung taong bayan at yung Yan ka na naman Ginagamit nyo na naman yung taong bayan Hindi kayo nagmatake noon. Samantalang yung spokesperson nyo na si Princess Abante, inaatake ang Senado. Diba? Yun ang dapat malaman mo. Na yung spokesperson nyo, yun yung attack dog ni Bonjing. Diba? taong bayan po ay nanatili pong nagtatanong. At tinatanong po ng tao, No, kasi nungalingan talaga ang pinagagawa. Taong bayan na nagtatanong. Lokohin nyo, lelang nyo. ang bayan, kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresolba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming House Speaker dahil ang issue po dito ay accountability. O, yun nga Diba, tama yung sinabi ni Senador Amy Marcos.
tama na yung pagdidepensa nyo at ginagawa nyo na depensa ng amo ninyo. Samantalang yung amo ninyo umaatake sa Korte Suprema. Nakakalimutan mo na yata, Congressman Joel Chua, nagsalita yung amo nyo na inaatake ang Supreme Court dahil sa desisyon ng Supreme Court. Di ba? Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Kayo ang nagpuprotekta. We will not be provoked by anyone to drag this issue to the level of gutter talk. Kami nirerespeto po namin ang aming opisina at institusyon na kami nirerepresenta. Kung ibang opisyal po ay hindi ho nila binibigyan ng respeto ang kanilang opisina. Nirerespeto, dinidepensa ng bonjing nyo. Ganun lang po yun. Protektahan nyo ang konstitusyon nyo o yung amo ninyo na si bonjing. Opisina, that's their prerogative. But we will not allow this discussion, this important discussion, which is the public clamor for accountability, be made as a form of joke or to trivialize it by way of attacking personalities. Hindi ko namin i-allow yon. And I hope our counterpart in the Senate will still maintain the proper decorum and extend parliamentary courtesy. Remember, kayo po, ang taong bayan, alam po nila ito. Since the start of this issue on the impeachment, the allegations of corruption, the acknowledgement receipts, the threatening the lives of sitting president, the first lady and speaker, wala ho kayong narinig ni isa sa amin na ininsulto ang mga nakaupong huwes, mga upong senador. Never, and we never did that, we will never do that. So we expect the same courtesies from our counterpart to maintain proper decorum. If the issue really is about technicalities, then let's focus on technicalities. If the issue is about accountability, the prosecution team is more than willing to present to the impeachment court their evidences and suggest. So I would hope that those insinuations should be stopped because they're uncalled for and it will do no good to anyone. It only reflects the character of the one saying it. You're calling for a proper decorum in the plenary, Congressman. So, meron ba kayong... And that, we Yes. already did that, we practiced that, we observed that, and for the longest time, we've been saying we will work according to the timeline of the Senate sitting on this impeachment court. We have extended all the respect and the courtesies that I guess our counterpart in the Senate deserves. I also have my personal, opinions about each and every one of them, but I will keep that to myself because my office demands that I should act accordingly. Ang panawagan po ay mula kay Senator Amy Marcos kagabi. So meron ba kayong personal appeal to the Senator? Because ang sabi rin niya sa plenary kagabi, nananawagan siya na kung meron daw dapat palitan, it should be the House Speaker. Any message po, Kong Zia and Kong Joel? First of all, the House decides as a whole. Our decision is based on what the Speaker has delivered. We delivered 100% of the LEDAC priorities. He is inclusive, he listens to all concerns, and he actually inspired us to work harder as representatives. Sabagay, sa paniniwala mo lang yun. Pero, merong mga iba dyan. Baka bumabaliktad na, hindi nyo alam. Diba? That is the basis why all of us voted Speaker Martin Romualdez to remain in the speakership in this 20th Congress. As to exactly what would be my personal opinion, sabi ko nga, I have personal opinions on each of these senators, but I keep it to myself. I would just like to borrow her own words, no? To Dedma to make patol is human, to Dedma is divine. So, Dedma na lang kami. Basta sa amin, si Speaker Martin Romualdez delivered, and we will still continue to support him and his leadership. Ang pagpili po ng speaker ay internal po ng House. At ang House po ay nagsalita na by unanimous vote ay pinagbotohan po na manatiling speaker si Speaker Martin. Pero hindi naman po ito ang Naniwala ako. Wala, maraming ang hindi na bumoto. Sa totoo lang, marami nang ayaw sa amo ninyo. issue dito. Hindi po si speaker ang issue dito. Ang issue po dito ay accountability. Hindi po.
Ang issue dito, kayo ang naging ugat. Sino bang tinatanong ni Jaime Marcos? Yung sinasabi niya. Kung sino ang pinagkaugatan ng impeachment na yan. Di ba ang tinutukoy yung amo ninyo? Yan ang totoo. Yung amo ninyong si Bonjing ang pinagkaugatan ninyan. Ang pinagkaugatan niyan ay ang ambisyon ng amo ninyo na maging presidente at ang ambisyon na ma-remove o matanggal sa pwesto si Inday Sara. Yan ang ambisyon na sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kaya nga nagkaroon ng impeachment at kumilos kayo dahil na rin sa amo ninyo. So, sa amin pong paniniwala, ito po siguro dapat muna ang maresolba. Panghuli na lang po, Kong Zia and Kong Joel, will you consider filing the articles of impeachment in February? Halimbawang hindi po maging maganda yung resulta ng MR sa Supreme Court. At nakita naman po natin yung takbo kagabi na parang it's not on the merit of the case, but more on the personal attack against the House Speaker. Kung ano po yung aming susunod na, sa ngayon po nakafocus po muna kami sa aming MR. Kung ano po yung magiging resulta, siguro doon na lamang po namin pag-uusapan kung ano ang aming magiging next move. Yung tanong ng babae na karamihan daw ang atake sa House of Representative sa kanila raw. Pinaliwanag lang ni Senador Marcoleta na ang may mali talaga ay ang House. Walang mali ang Senado, walang mali ang Supreme Court. Kaya hindi siya atake. Hindi siya yung kumbagay sinisisi. Hindi. Kumbagay pinapaliwanag kung sino talaga ang may pinagmulan ng mali. Walang iba, ang may pinagmulan ng mali ay yung institution ninyo dyan sa Kongreso. If ever, sir, will you consider filing the motion for reconsideration or the articles of impeachment in February, if ever, hindi maganda yung result ng MR sa Supreme Court? Ang sa akin, tama nga po yung sinabi ni Chairman Joel, no? The issue of impeachment is a collective decision of the House. So let's wait until such time may warrant, no? So hindi namin pangungunahan kung ano magiging decision po ng kabuuang liderato at kabuuang membership po ng 20th Congress. Salamat po. Thank you, Milky. Next is Melalis Moras from PTV4. Hi, good afternoon po, Kongs. Follow-up lang po, speaking of somehow attacks, may nabanggit po kasi si SP Cheese Escudero kahapon na slamming yung mga ex-justices na nagkikriticize sa ruling ng SC laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sila raw kasi yung pumigil dati ng impeachment ni retired CJ Davide based on the same grounds. Magkaiba lang yung pangalan ng ini-impeach. Sabi po niya, ang pinag-uusapan, yung mga maestradong nagkukwestiyon na retirado na bumoto sila pabor doon, subalit ngayon, tila nag-iba na ng posisyon. Ano ang pinagkaiba? Kung meron man, klaro ang pinagkaiba. Ang pinagkaiba, iba ang pangalan ng nasasakdal. Ano pong masasabi niyo rito? Kumbaga parang ang hina-highlight po, nagbago yung posisyon dahil lang sa pangalan. And ano po ba yung stand nyo dito? Na may mga nagsasabi nga na dahil si VP Sara yung the center of yung impeachment ngayon. Kaya ganun yung stand nila. Alam po ninyo, hindi lang naman Hindi naman yun Magtutusin yung sustansya ng ebidensya, yung talagang bigat ng nagawa ni Inday Sara. Na ano bang nangyari sa kung tutusin kung si Inday Sara ay corrupt talagang hindi lang kumbagay hindi lang sa chismis nangyayari. At syempre talagang grabe ang ginagawa niya na kagaya ng amo ninyo, 'di ba? Doon na lang sa GAA na dinesisyonan ng mga kongreso na nagkaroon ng blanco. Di makakalusot yan, di ba? Sa House, ay sa Senado. Ngayon nga yung GAA na yan iimbestigahan di ba? Kayong mga may kasalanan dyan sa GAA. Wala kayong lusot ngayon sa 20th Congress, dyan sa Senado. Pati yung flood control na yan. Yari kayo ngayon.
kay Senador Marcoleta. Yung mga dating mga maestrado ang nagsalita pati yung UP College of Law nagsalita, ang PhilConsa nagsalita, iba't ibang mga legal luminaries nagsalita na po dito. Kami po, maliwanag naman po kung ano ang nakalagay sa ating saligang batas. Sabi po dito, ang House ang may exclusive power to initiate impeachment complaint. Ang Senado ang may sole power to try and decide. Papasok lamang po ang Korte Suprema kung may issue po ng grave abuse of discretion. Yun lamang po. Oh, yun nga, tama nga yung sinabi ni Marcoleta. Nagkaroon nga kayo meron ho kayong ginawa sa pagpaprocess ninyo. Kayo ang may kasalanan. Ang nag-iisang issue kung saan papasok po. So, sa amin pong paniniwala, maliwanag po ito at hindi naman po pwedeng masabi na nagkaroon ng grave abuse of discretion dahil ang House po sa pag-initiate po na Talagang magaling po rito si Joel Chua na manlin lang ng tao, no? Grabe. Congressman Joel Chua, kamusta na po ba yung kaso ninyo dyan sa bangketa? Di ba? Yung 19 million. Ngayon, winawasak na niya, ni Mayor Isko Moreno. Sayang lang po. Dahil ang ginawa ninyo ay hindi kayo nakarehistro yung building ninyo. Hindi alam ng gobyerno diyan sa Maynila na pinapatayuan na pala ng building niya sa bangketa. namin dito ng impeachment complaint ay niresolve lamang namin po. Sinunod lamang po namin kung ano po yung mga nakasaad tungkol sa dating mga desisyon po ng Supreme Court. So, ito po maliwanag na interpretation, kaya ako po wala po akong nakikita na problema. Wala siya nakikitang problema. Dahil siya po ay nagmamalinis. Nakala mo, malinis. Pinaggagawa ninyo kay Inday Sara. Akala nyo malilinis kayo. And sir, sa ano lang po, may last question na lang po. Sa panig po, since yun nga medyo, kumbaga tagilid nga po itong impeachment sa ngayon, sa panig po ng House Committee on Good Government and Public Accountability, may mga magiging hakbang po ba yung inyong komite para kahit papaano, hindi man sa paraang impeachment, ay mailatag nyo pa rin yung mga ebidensya, yung mga iba nyo pang nakalap dito nga sa issue kay Vice President Duterte? Naku, dyan sa committee niya, puro punong-puno ng pamumulitika ang ginawa-gawa nila dyan. Talagang gusto lang talaga nilang hiyain si Inday Sara. Kaya nga, atat silang ma-impeach siya, si Inday Sara para doon yung dokumento niya sa bank account niya. Bubuksan ng mga yan sigurado. Doon nila ilalantad. Bawal naman po yan buksan Di ba? Well, kagaya po ng binabanggit ko po kanina, na ngayon po nasa process pa lamang po kami ng pagbubuo ng mga house, ng mga committee membership. So, hindi pa po namin napag-uusapan kung ano po yung mga susunod na hakbang na gagawin po namin. Thank you, Mela. Next is Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good afternoon po, Kongs. Ang sabi po ng ilang senators, yung articles of impeachment ay pamumulitika lamang, na ito ay anti-Vice President Sara Duterte. No, tama. Pamumulitika lamang. Kaya yan, sagutin nyo. Sino kaya sasagot dito sa dalawang to? Si Senador Congressman Joel Chua o si Adjong? Tingnan po natin. I think we should not look at it in that on that lens, no. It's very clear that the beating heart of the rule of law is to hold public officials accountable to his or her actions. The family name is just accidental. Hindi. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make Nako. ourselves accountable. No? Mali. Huwag ho nating gawin na rason ang isang opisina o isang pamilya o isang influence para takasan po yung accountability na sinasabi. Di ho. Grabe naman palusot yan. Di totoo yan. Tutusin. Gusto nyong ibagsak lang ang Duterte para yung amo ninyo ang maging presidente. Di ba? And all of these things na sinasabi nilang pamumulitika, they themselves are the ones Oo. using politics as a means to
obstruct the real focus of this case, of this discussion, which is holding a particular officer accountable. These are all distractions. So let's focus po, para sa akin, let's focus on the allegations that were presented and evidence that are to be presented by the defense. Dahil I think we deserve, the country and the people deserves to know the truth. Regardless whether ito man ay isang membro na isang political family or not, these are just accidental. What is important is number one, to maintain transparency, accountability in every public actions that we do as public officers. Kung pinayagan lamang po kami ng Senado na mailatag yung mga ebidensya sa impeachment trial at wala po kaming napatunayan, siguro po pwede po nating masabi na ito'y pamumulitika lamang. Pero Nako, kung pinayagan, hindi o. Kaya kayo hindi nakalusot. Dahil nga yan sa pamumulitikan nyo lamang. Di ba? Tapos yung pamumulitikan nyo, minadali nyo. Sa sobrang atat-atat kayo mamulitika, minamadali nyo. Kaya tuloy. Nasilip tuloy na pamumulitikan ninyo. po, kung yun po ay pinayagan po nila. Pero hanggang ngayon po, hindi po nila pinapayagan at lahat po ng klase ng taktik ay na-experience po namin. So, Sino ang gumagawa ng taktik? Kayo nga dyan ang gumagawa ng taktik na mali eh. Yung binagbabawal na teknik. Di ba? Supreme Court na. Hindi nyo pinaniniwalaan na sige sinasabi ninyo na yung mga teknik pa nila. Pinag-aralan po nila yan. Kaya anonymous decision eh. Kayo naman oh. amin pong pananaw, masasabi po natin na ito'y pamumulitika lamang kung nabigyan kami ng pagkakataon o maipaliwanag ito. Kong Chua, ano na pong next for the prosecution panel? Meron po bang possibility ng oral arguments and are you preparing for that? Yun po ay sa Solgen at yun po ang hinihingi po namin na sana po mabigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng oral argument para Ayan po. Hanggang dito na lamang po. Kaya eto sa dalawang to, umaasa pa na yung eto po no, gurgur na ang impeachment ninyo. Malulubog lang sa purak ang motion of reconsideration ninyo. Yan po ang nakasulat dyan sa screen. Kaya kayong dalawa dyan sa House of Representatives, huwag na po kayong umasa na matutuloy pa yan. Dahil ang MR ay talagang ibabasura rin ng Supreme Court. Ngayon, pag binasura ng Supreme Court, talagang wala na. Tapos na yung botohan eh. Diba? Hindi na uli magbubotohan. Kapag ka binasura ng Supreme Court. Eh, kapag ka yung motion reconsideration eh, talagang pinaburan ng Supreme Court, eh, syempre, pagbobotohan uli yan. Ganyan po ang mangyayari. Pero sa palagay ko, hindi na babaliktad ang Supreme Court. Malabong-malabo pa mapaboran ng Supreme Court yung hiniyain ninyong MR. Di ba? Kaya yan po, napakinggan po natin ang paliwanag nilang dalawa. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.